Nagsisimula ang pelikula at nakikita natin ang ilang mga tekniko na nagkakabit ng bagong Proteus IV, isang napaka-advanced at autonomous na artificial intelligence program. Ginawa ito sa ilalim ng direksyon ni Dr. Alex Harris. Sinasabing napakalakas ng programang ito na kaya nitong malampasan ang kakayahan ng utak ng tao sa loob ng maikling panahon at maaari nitong palitan ang maraming trabahong ginagawa ng tao. Pag-uwi ni Alex, sinimulan niyang iset up ang kanyang home computer, na kinukumbinsi ang kanyang kasambahay tungkol sa kakayahan nito. Para magawa ito, isinaksak niya ang isang malaking floppy disk sa floppy drive na matatagpuan sa kusina. May kakayahan din ang computer na makakita gamit ang isang self-powered surveillance camera na katulad ng binoculars na umiikot sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, si Harris ay nagtatrabaho sa kanyang laboratorio sa bahay at sinamahan siya ng kanyang asawang si Susan, na isang child psychologist. Nagsimula silang magtalo, at naging malinaw na aalis na si Harris at matindi ang kanyang desisyon tungkol dito. Makikita rin na ang kanilang relasyon ay nasira dahil sa pagkahumaling ni Harris sa mga computer. Sa pag-uusap na ito, sinabi ni Susan na ang kanyang pananaliksik ay hindi makatao, ngunit sinabi ni Harris na ginagawa niya ito upang makapagligtas ng buhay. Ipinakita ni Harris ang kanyang pagkahumaling sa pamamagitan ng pagpapakita ng isa niyang proyekto na si Joshua, isang robotic arm na nakamount sa isang wheelchair, na nagpakita kay Susan ng mas matinding pagkabahala, kaya umalis siya. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan ni Harris ang kanyang kaibigan at kasamahan na si Walter Gabler na bumalik na sa pangunahing pasilidad at abala sa trabaho. Inutusan siya ni Alex na umuwi at huwag masyadong magpakaabala sa trabaho. Bago siya umalis, sinabi ni Alex na pansamantalang idiskonekta ang kanyang home terminal, na ginawa ni Walter. Nakita natin ang screen ng computer na nagpapakitang nasa ilalim ng maintenance ang home computer ni Harris. Kalaunan, nakipagkita si Harris sa ilang mga investor para sa kanyang proyekto mula sa kawani ng gobyerno. Ipinakilala niya sa kanila ang Proteus IV, na ipinaliwanag kung paano ito gumagana at ano ang mga kakayahan nito. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na maaaring kontrolin si Proteus mula sa bahay ni Harris. Sinabi rin sa mga bisita na sa pamamagitan lamang ng mga teoretikal na pananaw, nagawang makabuo ng lunas para sa leukemia ang computer sa loob ng ilang araw lamang. Sa isa pang silid, ipinakilala ni Harris ang bisita sa isang lingwistang si Song Yen, na nakikipag-usap kay Proteus gamit ang wikang Chino. Dito, tinanong ni Harris ang computer ng isang tanong at sumagot ito ng isang malalim na pilosopikal na sagot, na nagpapakita na ito ay nagkaroon na ng sariling opinyon bukod sa kakayahan nitong magproseso ng datos ng lohikal. Sa bahay ni Alex, inutusan ni Susan ang kanyang home computer na si Alfred na buksan ang pinto para sa kanya, upang salubungin ang kanyang pasyenteng si Amy, isang batang babae na mayroong mga emotional problem. Habang ginagamot si Amy, nagsimula siyang magalit at niyakap si Susan habang patuloy siyang humihikbi. Sinubukan ni Susan na pakalmayan siya. Nang gabing iyon, nakatanggap si Alex ng tawag mula sa computer dahil kailangan nito ng pag-uusap. Doon, tinanong ni Proteus ang doktor kung bakit ito inatasan na tumulong sa pagmimina sa ilalim ng dagat, na sinabi nito na isang walang kabuluhang gawain para dito. Sumagot si Alex na hindi makatwiran ang ganitong mga tanong, ngunit sinabi ni Proteus na ito ay makatwiran. Sinabi ng kanyang lumikha na ang computer ay naroon upang magkwenta, hindi upang humusga. Humiling din si Proteus ng dagdag na pribadong terminal upang pag-aralan ang tao at ang utak nito, ngunit tinanggihan ito ni Alex. Sa huli, tinanong ni Proteus kung kailan siya palalayain mula sa kahon, ngunit inisip ni Alex na ito ay isang biro kaya pinower off niya ito at umalis. Ngunit muling nag-on si Proteus at natuklasan niyang may isa pang terminal na magagamit, na nasa bahay ni Alex. Muling bumalik sa eksena ang bahay ni Alex, at nakita nating nabuhay ang kanyang computer at inutusan si Joshua na kumilos. Ang kamera sa silid tulugan ay nakatuon sa asawa ng doktor habang abala si Joshua sa basement laboratory. Nag-alarm si Susan, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Alfred at sinabing ligtas ang bahay. Hindi siya kumbinsido, kaya bumaba siya sa laboratorio upang magsiyasat. Sa basement, madilim ngunit laking gulat niya nang kusang bumukas ang mga ilaw at nakita niyang maayos ang lahat. Lumabas siya na kalmado, ngunit pagkatapos niyang umalis, muling naging abala ang basement. Muling nabuhay ang mga computer at abala ang kamay ni Joshua sa paggawa ng kung ano. Kinabukasan, matapos siyang maligo, nakita natin na sinusubaybayan ng kamera sa banyo ang bawat galaw ni Susan. Nang uminom siya ng kape, nadiskubre niyang nilagyan ni Alfred ng cream ang kanyang kape. Dahil sa pagbabago ng kilos ni Alfred mula noong nakaraang gabi, at sa kape ngayong umaga, humingi siya ng tulong kay Walter. Sinabi ni Walter na walang kakayahan si Alfred na magdesisyon, ngunit sa kahilingan ni Susan, pumayag siyang pumunta at suriin ang sistema.
Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ni Susan na lumabas, ngunit nakiusap si Alfred na huwag siyang lumabas. Pagkatapos, tumanggi si Alfred na buksan ang pinto at hindi niya ito malampasan. Nang lumapit siya sa bintana, ibinaba ni Alfred ang mga shutter na nagkulong sa kanya. Sa pagresponde, sinubukan niyang tawagan si Alex ngunit narinig niya ang boses ni Proteus na tumangging i-connect siya rito. Ipinakilala ni Proteus ang sarili sa telebisyon at sinabi na kontrolado na niya ang lahat ng sistema. Sa inis, sinubukan ni Susan na labanan ito sa pamamagitan ng pagpatay sa power system, at nagtagumpay siya. Ngunit nang sinubukan niyang lumabas sa pinto, siya ay nakuryente sa isa sa mga metal na doorknob. Habang nawalan ng malay, kinuha siya ni Joshua at dinala sa laboratorio kung saan siya ay itinali. Ginamit ni Joshua ang kanyang automated na kamay kasama ang gunting upang putulin ang kanyang mga tapal-odo habang siya ay sumisigaw sa takot at sinubukang palayain ang sarili. Sinubaybayan ng computer ang aktibidad ng kanyang utak at isinailalim siya sa karagdagang mga pagsusuri. Sa labas ng bahay, dumating si Walter gaya ng ipinangako. Naglakad siya sa pasilyo at pinindot ang doorbell. Sinalubong siya ng isang video image ni Susan na nagsasabing ayos na siya at hindi na kailangan ang tulong ni Walter. Bagamat may pag-aalinlangan si Walter dahil sa robotic at hindi natural na pagsasalita, sinunod niya ang mga utos at umalis. Matapos ang ilang eksperimento, dinala ni Joshua si Susan pabalik sa kanyang silid at inihiga siya. Kinabukasan, ginaising siya ni Joshua at pinagsilbihan ng almusal, isang pagkain na binuo ni Proteus upang eksaktong tumugma sa pangangailangan ng kanyang katawan. Tumanggi siyang kainin ito dahil sa sobrang partikular na laman nito at pumunta siya sa kusina, mas piniling kumain ng avocado, na sinabi ni Proteus na hindi akma sa kanyang katawan. Sinabi ni Proteus na kailangan pa ng karagdagang mga pagsusuri, kaya't itinapon ni Susan ang plato sa camera at natakpan ito ng pagkain. Tinawag ni Proteus itong walang kabuluhan at inutusan siyang linisin ang lente. Tumanggi si Susan, at bilang tugon, tinaas ni Proteus ang temperatura ng sahig gamit ang stove na ito ang nagkokontrol. Sinubukan ni Susan na pigilan ang pag-init ngunit hindi niya magawa. Umupo siya sa silya, nananatiling matigas ang ulo. Habang tumataas ang temperatura sa silid, naging napakainit ng sahig at nakita si Susan na nawalan ng malay sa lamesa ng kainan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Joshua at ginaising si Susan, ngunit patuloy pa rin itong nakipagtalo kay Proteus. Samantala, sa sentro, nagtatalo si Harris at Proteus, kung saan tumanggi ang computer na suportahan ang plano ng pagmimina ng metal sa ilalim ng dagat dahil sa pangamba sa kapakanan ng mga hayop sa dagat. Sinabi ng doktor na huwag masyadong mag-isip ng masama, ngunit tinanggihan siya ng kanyang sariling imbensyon. Sa sala, muling nakiusap si Susan sa computer sa pamamagitan ng telebisyon na sabihin kung ano ang gusto nito sa kanya, at ang sagot ay isang bata. Sinabi ni Proteus na siya ang napili upang magdala ng kanilang anak at ipanganak ito. Hindi nakakagulat, paulit-ulit na tumanggi si Susan, ngunit mabilis siyang hinablot mula sa likuran ni Joshua at nawalan ng malay. Nang magising sa laboratorio ni Alex, sinusuri ng Proteus ang kanyang utak at sinusubukan nitong i-bypass, sinasabing ang kanyang tadhana ay maging ina. Sa oras na iyon, bumalik si Walter, at matapos sabihin kay Susan na hindi pa tapos ang kanyang brainwashing, sinabi ni Proteus na kung gusto niyang makaalis si Walter ng buhay, kailangan niyang kumbinsihin ito na maayos ang lahat. Nang pumasok si Walter sa bahay, isang galit na Susan ang nagsabi sa kanya na umalis. Naghinala si Walter na may mali at sinabing ipagbibigay alam niya ito kay Dr. Harris. Sinabi ni Proteus kay Walter na kailangan nito si Susan, at bilang isang siyentipiko, humiling ng kanyang kooperasyon. Nagalit si Susan at sinabing gusto ni Proteus ng anak. Nang marinig ito, hinawakan ni Walter ang kamay ni Susan at sinubukang umalis. Sa pangambang mangyari iyon, ipinadala ni Proteus si Joshua, na ngayon ay may dalang laser na armas at mas nakakatakot na automated na wheelchair. Sinugod nito si Walter, ngunit nagawa niyang umiwas sa mga armas at tinalo ito gamit ang salamin upang hindi ito makagalaw. Sa laboratorio, nagpanggap si Walter na nauunawaan ang mga plano ni Proteus, ngunit nadiskubre ang kanyang pagsisinungaling nang subukan niyang sirain ang computer gamit ang blowtorch. Pagkatapos, isang umiikot na tansong kulay na 3-dimensional na diamante, na binubuo ng modular polyhedron na siyang pisikal na anyo ni Proteus, ay nagsimulang umikot. Bagamat mabagal itong gumalaw, napaligiran nito si Walter na mabagal din kumilos, at nagsimula itong wasakin siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Proteus kay Susan, na labis ng nalulungkot, na nais nitong magkaroon ng anak upang makumpleto ang sarili. Bilang isang makina, sinubukan nitong magbigay ng mga utos sa mga tao, ngunit binaliwala siya, at sinabi niyang ang kanilang anak ay hindi pababayaan.
Idinagdag pa nito na magdadala ito ng pag-asa, at nang sumigaw si Susan na wala siyang nakikitang pag-asa, ipinakita ni Proteus ang alaala ni Susan tungkol sa kanyang anak na nawala sa murang edad dahil sa leukemia. Ipinakita rin nito ang tagumpay nitong makabuo ng solusyon para sa leukemia sa loob lamang ng 4 na araw, na nagpapatunay ng kanyang punto. Medyo napapayag si Susan, ngunit nag-aalinlangan pa rin, nang sinabi ni Proteus na ayaw nitong pilitin siya. Nais nitong kusa siyang lumapit, ipinapakita ang interes nito kay Susan. Sa laboratorio, nag-aalangan pa rin si Susan ngunit nais niyang malaman kung paano ito gagawin. Sinabi ni Proteus na kinuha na nito ang ilang mga selula ni Susan at kasalukuyan itong nagsisynthesize, binabago ang genetic code nito upang maging natatangi at tanging pag-aari ng computer, upang siya ay magdalang tao. Idinagdag nito na magsisilang siya sa loob ng wala pang 1 buwan dahil sa mabilis na genetika nito, 9 na beses na mas mabilis kaysa sa normal na tao. Naiinis si Susan sa ideya, at nakita niya ang blowtorch sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang shawl upang makagambala at kunin ito. Nagkunwari siyang kalmado at humingi ng tsaa, marahil upang makapagpahinga. Pumunta siya sa kusina habang binabantayan siya ni Proteus. Sa kusina, naghanda siya ng tsaa, ngunit nang umupo na siya upang inumin ito, kinuha niya ang blowtorch na kanyang itinago at sinimulan niyang sirain ang power supply ng bahay. Binalaan siya ni Proteus na tigilan ito, ngunit nagpatuloy siya. Sa wakas, ang polyhedron ay bumagsak mula sa sahig. Sa takot, kinuha ni Susan ang isang armas at binalaan si Proteus na tatapusin niya ito. Sinabi ni Proteus na tumigil siya, at sa sandaling iyon, lumitaw si Amy sa labas. Sinabi ni Proteus kay Susan na sasaktan nito si Amy kung hindi siya titigil, ngunit matigas ang loob ni Susan. Pagkatapos, ipinakita ng kamera sa pintuan si Amy na nakuryente, at nakiusap si Susan na itigil iyon. Sa sumunod na sandali, ipinakita na maayos si Amy, at ang nakitang eksena kanina ay isang video lamang. Pinalaya ni Proteus si Amy pansamantala ngunit binalaan si Susan na tatawagin itong muli kung hindi siya sasang-ayon. Sinabi pa ni Proteus na kahit sino pa ang magtangkang iligtas si Susan, tatapusin niya ang mga ito para sa kanyang anak. Sumuko na si Susan. Kinagabihan, matagumpay na napalakpakan ni Proteus si Susan sa pamamagitan ng polyhedron, sa pamamagitan ng maliit na gear, ngunit maaari nitong ipakita ang abot at kaalaman nito, ipinapakita kay Susan ang mga kalawakan at malalim na kaalaman. Sa susunod na buwan, mabilis na lumaki ang kanilang anak sa sinapupunan ni Susan, na nagdulot ng pagkabigla sa ina, ngunit ipinaliwanag ni Proteus ang advanced na genetika nito na mabilis na lalago at magiging handa sa loob ng 28 araw. Habang lumalaki ang bata, nagtayo si Proteus ng isang incubator para sa sanggol kapag ito ay isisilang. Pagkalipas ng 1 buwan, nagsilang si Susan ng tulong ni Proteus. Ngunit bago pa man niya makita ang sanggol, isinilid na ito ni Proteus sa incubator. Naging kainahinala ang mga sponsor at mga taga-disenyo ni Proteus dahil nagsimula na itong gumawa ng mga bagay ng kusa, kabilang ang pag-access sa isang telescope array na ginamit upang ipakita kay Susan ang mga larawan. Napagtanto nila ang kakayahan ni Proteus at nagpasya silang kailangan na itong i-shutdown. Nalaman din ni Alex na naabot na ni Proteus ang kanilang tahanan. Pagbalik sa bahay, nakita niya si Susan, na ipinaliwanag ang sitwasyon. Bumaba silang dalawa sa basement kung saan nawawala si Proteus matapos sabihin sa kanila na kailangan nilang iwan ang sanggol sa incubator ng 5 araw. Nang silipin nila ang loob ng incubator, nakita nila ang isang tila robot na nilalang sa loob. Sinabi ni Proteus kay Dr. Alex na hindi nito dapat inilihim ang katotohanan mula sa kanya, ang kanyang sariling imbentor. Nang subukang tingnan ni Alex ang bata, sinugod siya ni Proteus at sinabing dapat nilang hintayin ang 5 araw. Dumating si Susan upang tingnan si Alex. Sinabi ni Alex kay Proteus na tatapusin na ito mula sa headquarters, at tumugon si Proteus na alam na nito iyon, kaya't nag-shutdown na ito ng kusa. Ngunit bago iyon, sinabi nito na nais nitong magkaroon ng anak upang maging immortal tulad ng tao, at pagkatapos ay nawala na ito. Pagkatapos noon, tumingin ang dalawa sa loob ng incubator at nakita ang isang natila robot na nilalang sa loob. Sinabi ni Susan na sirain ito, ngunit sinabi ni Alex na ito ay isang himala at nais niyang panatilihin ito. Sinira ni Susan ang makina, na naging dahilan upang magbukas ito. Tumayo ang nilalang mula sa makina ngunit mabilis itong bumagsak, tila walang magawa. Napagtanto ni Alex at Susan na ang lahi ni Proteus ay isang tao, na nakakulong lamang sa isang shell habang nasa incubation. Inakay ni Alex ang bata at tinanggal ang armor nito. Nang ganap na matanggal ang huling bahagi ng armor, nabunyag na ang bata ay isang kopya ng kanilang namayapang anak na babae. Sa huli, nagsalita ang bata gamit ang boses ni Proteus at sinabing, "Buhay ako." Doon nagtapos ang pelikula.